Pangatlo, magastos mo na wala sa oras. Eh, dito pa naman sa Hong Kong. Diba? Hindi maubusan ng sale. Up to 70% nakalagay. The moment pumasok ka sa salamin na yan, ikaw ay humakbang na papasok, yari ka na, malamang may bag ka ng lalabas. May bag ka ng lalabas. At paglabas mo, saka ka agwing-iwing. Alam mo ba? Ano ba yung agwing-iwing? Iling-iling kasi, bakit ko nabili ito? Wala sa budget ko to. Kasi nga, hard cash yan eh, hot cash yan eh. Madaling i-release. May umiyak lang sa'yo, mantik ka. Na-release ka agad. Diba? O, di ko naman kailangan pa to, ikaw muna. Kasi pag humihiram, ay parang tupa yung mga humihiram. Pag sinisingil mo na, leon na. Diba? Hindi mo ganyan yung humihiram talagang ang bait. Sige na, parang awa mo na. Kailangan ko talaga. Ikaw na lang ang talagang maasahan ko. Hulog ka ng langit. Pag sinisingil mo na, ito naman, di makapaghintay. Kaya mo, tatakasan ko yan. Ganit pa eh, no? So, instead na lang dyan lang yung mga yan, i-invest natin, gamitin natin, kahit maliit na talent yan, marunong ka naman palang sumayaw kahit papano. Minsan pag nagpa-practice sila, sabi mo, sisters, pwede bang makipag-practice sa inyo? Balang araw, makakasabay ka na sa kanilang mga steps. Di mo na mamalayan, naka-uniforme ka na rin, tumatalong-talong ka na rin dito. Kahit wala nang gawain. Diba? Ganun. Tandaan niyo po, walang gift na monopoly ng sino man. Yes! Walang may monopolya sa lahat ng mga gift. Kumbaga, sila lang ang pwede dyan. Hindi, baka pwede ka din. Amen. Kasi wala pong may monopoly sa mga gift ng Panginoon. Amen. Pwede tayong lahat. Diba? Kaya alamin natin yan. So, the distribution of talents. Let's go to point number 2. Pasensya na po, hindi ko na-check. The family, or the faithful and diligent servants. Ang tapat at ano ba yung diligent? Masikhay na mga alipin. Masipag, masikhay. Diligent, masipag. Ang tapat at masipag na alipin. Okay? Sa binasa natin kanina, sa Matthew 25:16 to 23, no? Yung verse na yan. The first two servants in the parable invested and multiplied their talents. Kasi nag-double eh. Yung 5 naging huwag na kayo mag-calculator. Naging 10. Yung binigyan ng 2 naging ayan. So, nag-multiply yung kanilang talents. Parang 5 times 2, 10. 2 times 2, 4. O kaya 2 plus 2, 4 pa din. They worked diligently and showed faithfulness. Naging masipag sila at naging tapat sila na i-utilize yung kanilang tinanggap ng mga resources. And as a result, they were commended by their master, who entrusted them with even greater responsibility. Kasi ang sabi ng Panginoon, na ang meron na naging tapat at naging masipag, ay dadagdagan pa. Bibigyan pa siya. Diba? Dahil napagkatiwalaan siya sa kakaunti, kaya mapagkakatiwalaan na siya ng marami. Diba? Hindi naman pwedeng 100 o 10 kaagad ang gifts mo.
magmamanifest yung mga multiplication ng gifts pag na-utilize mo na o ginagamit mo na yung simula, yung una. Diba? Sinishare ko naman yan. Bago ko matuklasan ang mga gifts ko galing sa Panginoon, nag-start ako sa mababa. Nung ako'y magpastor, hindi ka agad mikropono ang binigay sa akin. Nung ako'y mag-serve sa Panginoon, map po ang binigay sa akin. Nung sabihin ko sa aking pastor, magpapastor na ba ako, mag-full time na ako. O kunin mo yung map, mag-map ka sa buong floor. Parang hindi naintindihan. Sabi ko, magpapastor na ako. Oo nga. Kaya mag-map ka. Ay, ganun pala yun. Kasi, hindi ka marunong humawak ng mikropono hanggat di ka marunong humawak ng tangkay ng map. So, nag-map muna ako. Nag-usher muna ako. Diba? Humble beginnings. So, habang ginagawa ko yung mga humble beginnings, nire-reveal niya yung susunod. Nire-reveal niya yung susunod. Kaya alam ko lahat. Kung ayaw nyo na mag-vacuum, kaya ko po yan. Dahil ako po ang unang nag-vacuum bago kayo. Kung ayaw nyo na maglinis ng CR, hindi naman, alam nyo naman yan, ano? Halimbawa, ayaw nyo na. Kaya ko rin yan. Kasi ang una kong ministry, naglinis din ako ng CR. Amen. Amen? Amen. So alam ko lahat yan. Hindi yung, si pastor, pang microphone lang yan. Hindi. Alam ko lahat yan. Kasi, doon ko na-discover yung mas marami pang gifts na nakatago na binigay pala sa akin habang ginagamit ko na kung ano yung natuklasan ko na. Amen. Kaya alamin mo lahat until ilagay ka ni Lord sa pinaka-major calling mo. Oh. Siyempre, hindi na ako mag-a-usher. Nandiyan na kayo. Nag-start din kayo. Diba? Kasi natagpuan ko na, nalaman ko na yung pinaka-major calling ko. So, their faithfulness and diligence demonstrate the importance of being good stewards of what God has given us. I-utilize natin lahat yan. Sa lahat po ng gifts, wala pong sitting ministry. Anong ministry mo sa church? Sitting ministry. Nasaan sa Bible yun? Wala sa Bible yun. Walang sitting ministry. Walang mga bench warmer. Ano yung sabihin nun? Walang tagapagpainit ng upuan. Di ba? Basta ako simple lang. May mga ganun minsan eh. Pastor, basta attend lang ako ha. Walang commitment. Sa simula, sasabihin ko, sige. Pero hindi naman dumating na si Lord, wala ka pa rin commitment. Magsimula ka, sige, tagaupo ka muna. Pero dapat, dahan-dahan na nagmamanifest dahil willing kang tuklasin. Diba? Yung gift mo mula sa Panginoon. At i-utilize. Marami tayong pwedeng gawin. Hindi lang po umiikot sa instrument, singing, preaching, dancing, ushering, facilitator. Hindi lang diyan umiikot ang talents. Maraming pwedeng gawin. Amen. Maraming pwedeng may contribute sa gawain ng Panginoon. Amen. Kayo po ba ay tapat sa mga tinanggap ninyo sa Diyos? Amen. Kayo po ba ay masipag na gamitin? Walang sumasagot, di ba? So we are called to be faithful. We are called to be diligent in using our talents for God's purposes. Amen. Meron po akong meron pong mag-asawa na in the verge of separation. Mawawasak na yung pamilya nila. So, hindi ko na-elaborate kung anong mga problema nila. Pero, one last time, parang bago sila mag-alsabalutan, kanya-kanyang maleta na, at
they will part ways. Ay tumawag pa sila, call a friend, no? So, call a friend sila. Sige, maghiwalay na tayo. Pero bago tayo maghiwalay, for the last time, let's give peace a chance. Di ba? Maganda, no? Oh. So, sino? Call a friend. Tumawag sila sa friend. Yung friend, hindi niya kayang counselan yung problema nila. Hindi niya kayang lapatan ng payo. Mabagsik ang problema nila. Kaya, siya ay naging tulay. Sabi niya, okay, at least nagbigay kayo ng chance na ma-reconcile bago kayo magsulian ng kandila. Bago kayo magsulian ng wedding ring. Di ba? At bago nyo gamitin ang kanya-kanyang apelyido nyo na uli. Pero hindi ko kayang lapatan yung inyong problema ng payo. Pero may kilala ako na pwedeng kakausap sa inyo. Dalihin ko kayo sa kanya at ako po yung tinukoy niya. So, hindi ko kilala itong mag-asawa. At iniwan kaming tatlo. At pinakinggan ko ang problema. Pinakinggan ko ang problema ng isa't isa, kung anong dahilan, bakit mag-aalas sa balutan na sila. At binigyan ako ni Lord ng wisdom na payuhan sila. At sa grasya ng Panginoon, ay binigyan pa nila uli ng pagkakataon na, sige, one last chance. Wag muna tayo maghiwalay. Sundin natin yung payo ni Bisha. Diba? At umuwi sila. At nagsimula na silang mag-church. Kasi sabi ko sa kanila, the only solution to your problem is the Lord. Amen. Once you bring in God in that relationship, maayos lahat yan. Amen. Kahit anong nakaraan ninyong dalawa, maayos lahat yan. Amen. At yan nga, na-save ang relasyon ng dalawa. Siyempre, anong collateral damage dyan? Mga anak, di ba? Yes. Kasi ganun yun eh, maghiwalay, ang collateral damage, yung tatamaan sa crossfire, yun siyempre ang collateral damage, yung mga anak sa gitna. Kasi kayo lang naghiwalay, pero meron kayo